Magandang gabi sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Ipagpatuloy ang ating kwento. Tahimik ang paligid. Si Lucas ay nakatayo pa rin sa harapan ng gumuhong bahay. Ang huling sinabi ng halimaw ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Babalik ako at sa susunod, wala ka ng pagpipilian. Huminga siya ng malalim. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit may ibang bagay ang bumabagabag sa kanya. Pakiramdam niya, may mga matang nakatingin sa kanya. Naglakad siya papalayo sa nasunog na bahay. Kailangan niyang bumalik sa baryo, kailangan niyang malaman kung may ibang taong makakatulong sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya sa makitid na daan ng kagubatan, napansin niyang may mga aninong sumusunod sa kanya. Mula sa mga puno, may gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Sa likod ng bawat dahon, may naririnig siyang mahihinang bulong. At sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay mas lumalapit sila. Hindi pa siya nakakalayo, pero may iba pang nagmamasid sa kanya. Biglang may narinig siyang basag ng sanga sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon. Wala. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, isang kaluskos. Parang mga yabag ng mga paa sa tuyong dahon. Hindi niya mapigilan ang sarili, dahan-dahan siyang lumingon. At sa isang iglap, may isang mukha ang lumitaw sa kanyang harapan. Mata na puti, walang itim, walang emosyon. Balat na kulay abo, parang patay na katawan. At isang bibig na hindi gumagalaw, ngunit bumubulong. Nakikita ka namin. Napatigil si Lucas. Napaatras siya, pakiramdam niya ay hindi siya makagalaw. Sino kayo? Tanong niya, mahina ngunit puno ng kaba. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, unti-unti itong umatras pabalik sa dilim, kasabay ng iba pang aninong gumagalaw sa likuran nito. At bago pa tuluyang mawala, isang huling bulong ang narinig ni Lucas. Hindi lang siya ang naghahanap sa'yo. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Ano ang ibig sabihin ng nilalang? May iba pang naghahanap sa kanya? Nagsimula na namang bumigat ang hangin. Ang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan ay lumalim. Parang mas lalo siyang nalulubog sa isang misteryong hindi niya lubos maintindihan. Kung hindi lang ang halimaw ang naghahanap sa kanya, sino pa? At higit sa lahat, bakit? Mabilis siyang tumakbo papalayo. Hindi na naghintay pang bumalik ang mga anino. Hindi na niya kaya pang harapin ang isa pang sagupaan. Ngunit sa bawat hakbang niya, mas lumilinaw ang kanyang iniisip. May isang bagay tungkol sa kanyang nakaraan na hindi niya pa natutuklasan. Isang bahagi ng kanyang buhay ang pilit itinatago ng San Marcelo. At ngayon, ang buong bayan ay may koneksyon sa kanyang pagkatao. Kailangan kong bumalik. Ito lang ang nasabi ni Lucas sa sarili. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang marating niya ang San Marcelo, tahimik ang buong baryo. Walang tao sa labas. Walang ingay. Parang patay ang buong lugar. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng lumang bahay ni Tia Felipa, may napansin siyang kakaiba. Nakaawang ang pinto. May bakas ng dugo sa sahig. At may isang pulang tela na nakasabit sa pintuan, isang senyales ng babala. Dahan-dahan siyang pumasok. Tia Felipa. Walang sumagot. Ngunit may isang bagay na narinig siya mula sa loob ng bahay. Isang tunog na nagpatigil sa kanyang puso. Lucas. Isang basag, mahina, at pabulong na tinig. Mula sa sulok ng madilim na bahay, may isang anino na dahan-dahang bumangon mula sa sahig. At sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang katawan. Duguan. Halos wala ng mukha. Ngunit kahit sa ganitong anyo, alam ni Lucas kung sino ito. Si Tia Felipa. Tia Felipa. Si Lucas ay hindi makagalaw. Sa kanyang harapan, nakahandusay si Tia Felipa, duguan, halos wala ng buhay. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala, parang kinayod na matatalas na kuko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng takot at sakit. At sa kanyang bibig, may pumapatak pang dugo habang pilit siyang bumubulong. Lucas, anak, lumayo ka rito. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hindi niya kayang iwan ito. Tia, sino ang may gawa nito sa'yo? Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Mabilis niyang nilingon ang likuran niya. At doon, sa madilim na sulok ng bahay, may isang figura na nakatayo. Payat, nakabalot sa sirasirang damit. Ang balat ay kulay abo, puno ng sugat at punit na laman. At ang mukha, isang ngiting pilit na hinugot mula sa bangungot. Lucas, mahinang tinig, halos isang hininga lamang. Matagal kitang hinanap. Biglang kumulo ang dugo sa katawan ni Lucas. May isang bahagi sa kanyang isip na tila kilala ang nilalang na ito. Isa ba siyang dating taga San Marcelo? Isa ba siyang biktima ng parehong sumpa?
O isa siyang nilalang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makalapit sa kanya? Hinawakan ni Lucas ang kanyang dibdib. Ang itim na marka sa kanyang balat ay muling nag-init. "Sino ka?" sigaw niya. Dahan-dahang lumapit ang nilalang, hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, parang lumulutang lamang ito sa hangin. At sa isang iglap, bumuka ang kanyang bibig at lumabas ang sagot na nagpahinto sa mundo ni Lucas. "Ako ang dapat na naging ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Lucas. "Anong ibig mong sabihin?" Nagsimula nang manginig ang buong paligid. Parang may isang hindi nakikitang puwersa ang pilit humihila sa kanya, pabalik sa isang alaala. At doon, biglang bumalik ang kanyang nakaraan. 2 sanggol, ipinanganak sa isang madilim na gabi. Isang babae, umiyak habang may hawak na kutsilyo. At isang matandang albularyo, bumubulong ng dasal. Isa lang ang dapat mabuhay. Isa lang ang may karapatang manatili. At sa huling saglit, isang desisyon ang ginawa. Piliin mo ang isa. Itapon mo ang isa. Dahan-dahang ngumiti ang nilalang sa harapan ni Lucas. Ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa dapat, isang hindi natural na galaw, isang halimaw na pilit ginagaya ang pagiging tao. "Ikaw ang napili, Lucas. Ako ang itinapon. Dapat ako ang ikaw. Dapat ako ang may buhay." At sa isang iglap, sumunggab ito kay Lucas. Mabilis na umatras si Lucas, ngunit huli na, nahawakan na siya ng nilalang. Ang mga kuko nito ay lumalim sa kanyang balikat, at sa isang saglit, ramdam niya ang malamig na puwersang sumisipsip sa kanyang lakas. "Aar!" Napasigaw siya sa sakit. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya si Tia Felipa, umiyak, nanginginig. "Lucas, lumaban ka, hindi siya ikaw." Ngunit sa loob ng katawan ni Lucas, may isang boses na bumubulong. "Tanggapin mo siya. Hayaan mong maging isa kayo. Ibigay mo sa kanya ang dapat ay kanya." Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Lucas. Alam niyang hindi siya makakatakas kung hindi siya lalaban. Ngunit paano mo lalabanan ang isang bagay na bahagi mo? Paano mo tatanggihan ang isang kapatid na dapat ay hindi mo na nakita muli? At paano mo pipiling mabuhay kung alam mong may isang nilalang na kailangang mawala para manatili ka rito? Ito ang huling pagpipilian ni Lucas. At wala na siyang oras. Dapat ako ang ikaw. Dapat ako ang may buhay. Dapat ikaw ang nawala. Nanginginig si Lucas habang nakatitig sa nilalang sa kanyang harapan. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin, ang malamig na enerhiyang bumabalot sa paligid. At sa kanyang isipan, may isang bahagi ng sarili niya na pilit sumisigaw. Kung totoo ang sinasabi nito, kung siya talaga ang dapat na hindi nabuhay. Ibig sabihin, matagal na siyang nabubuhay sa isang kasinungalingan. Ang nilalang ay hindi ordinaryong halimaw. Isa itong bahagi niya, isang bagay na itinapon sa dilim. At ngayong gabi, bumalik ito upang kunin ang dapat ay para sa kanya. Hindi ito totoo, halos pasigaw na sabi ni Lucas. Mabilis niyang sinubukang kalasin ang kuko ng nilalang na nakabaon sa kanyang balikat. Ngunit mas lumalim pa ang kapit nito, parang lumalalim ang koneksyon nila. "Matagal kitang hinanap." Mahinang bulong ng nilalang. "Ngayon, narito na tayo sa huling yugto. Isa sa atin ang mawawala, Lucas. Isa lang ang pwedeng mabuhay." Sa isang iglap, sumabog ang panibagong alaala sa isipan ni Lucas. 2 sanggol sa gitna ng isang seremonya. Isang matandang albularyo, may hawak na itim na bato. At isang inang umiyak, hindi makapili kung sino ang dapat niyang isalba. Hindi pwede ang dalawa. Isa lang. Isa sa kanila ang dapat mawala. At sa huling segundo, may isang itinapon sa kadiliman. Isang sanggol na hindi dapat lumaki. Isang sanggol na hindi dapat maging bahagi ng mundo ng mga tao. Ngunit ngayon, narito siya, buhay, at gustong kunin ang dapat ay kanya. Ramdam ni Lucas ang sakit sa kanyang katawan. Hindi lang ito pisikal, ito ay isang laban ng pagkatao. Pipiliin ba niyang ipaglaban ang kanyang buhay? O papayag siyang ibalik ito sa tunay na may-ari? Nanginginig ang kanyang mga kamay. At sa harapan niya, nakangiti ang kanyang kambal, ang sarili niyang anino. Hindi mo kayang labanan ang sarili mo, Lucas. Hindi mo kayang pigilan ang bagay na dapat ay naging ikaw. Napasulyap si Lucas kay Tia Felipa. Mahina na ito, nanginginig, malapit nang mawala ang kanyang hininga. Hindi niya pwedeng hayaan itong masaktan pa. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang lumaban. Muling tumibok ng malakas ang kanyang puso. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang tinig sa kanyang isipan. "Hindi ako ang nawala. Ikaw ang itinapon. At hindi kita hahayaang mabuhay sa katawan ko." Sa isang iglap, pinalakas niya ang kanyang sariling enerhiya. Ang kanyang katawan ay biglang bumalik sa normal, wala ng pangil, wala ng kadiliman.
At sa kanyang palad, isang liwanag ang sumiklab. Nanlaki ang mga mata ng nilalang. Hindi ito makapaniwala. Ano yan? Sigaw nito. Wala kang kapangyarihan ng liwanag. Ngunit mali ito. Dahil sa loob ng dugo ni Lucas, hindi lang kadiliman ang nanalaitay. May isang natitirang bahagi ng tao sa kanya. At iyon ang kanyang sandata. Hindi kita hahayaang kunin ang katawan ko. Sigaw niya. At sa isang iglap, itinulak niya ang liwanag papunta sa nilalang. Hindi ito pwede. Nagsimulang humiyaw ang nilalang. Ang katawan nito ay lumulutong parang abo. Parang sinusunog ito ng liwanag na taglay ni Lucas. Hindi ito matatapos dito, Lucas. Babalik ako. Babawiin ko ang dapat ay sa akin. Ngunit wala na itong magagawa. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang anino ay ganap ng naglaho. At si Lucas ay nanatili. Humihingal si Lucas. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang liwanag. Wala na rin ang itim na marka sa kanyang katawan. Nagawa niya. Nanalo siya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tia Felipa. Halos hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Tia, tapos na. Mahinang tumingin ang matanda sa kanya. Ngumiti ito kahit may dugo sa kanyang labi. Hindi pa. Bulong nito. May mas malaking panganib pang paparating, Lucas. Sa malayo, ang buong baryo ng San Marcelo ay nananatiling tahimik. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang bagay na nagbabadyang gumising. May isang nilalang na mas matagal nang natutulog. Mas malakas, mas sinauna, at mas uhaw sa dugo. At ngayon, alam nitong ang huling tagapagmana ng sumpa ay buhay pa rin. At sa gitna ng kagubatan, isang pares ng mata ang dumilat sa dilim. Isang aninong mas malaki, mas matagal nang naghihintay. At saka ito bumulong. Nagising ka na, Lucas, oras na para harapin ang tunay mong kapalaran. Tahimik ang buong baryo ng San Marcelo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang bagay na gumigising. Sa madilim na kagubatan, isang pares ng pulang mata ang unti-unting dumilat. Isang nilalang na mas matanda, mas malakas, at mas gutom. Nagising ka na, Lucas, oras na para harapin ang tunay mong kapalaran. Mula sa loob ng bahay ni Tia Felipa, hindi pa rin makagalaw si Lucas. Katatapos lamang niyang labanan ang sarili niyang anino, ang kanyang kambal sa dilim. Ngunit kahit nanalo siya, hindi niya pa rin maramdaman ang katahimikan. Parang may bumubulong sa kanyang isipan. Parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Parang may isang bagay na naghihintay lamang ng tamang oras upang lumitaw. Tia, sino pa ang paparating? Mahina niyang tanong. Si Tia Felipa, bagaman mahina na, ay pilit bumangon. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas, malamig at nanginginig. Anak, ang sumpa ay may ugat. At ang ugat nito ay hindi mo pa nakikilala. San Marcelo ay matagal nang may madilim na kasaysayan. Ngunit bago pa ang lahat ng iyon, bago pa lumitaw ang mga sumpa, bago pa lumaganap ang takot sa gabi, may isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Isang halimaw na nabuhay bago pa dumating ang mga Kastila. Isang Diyos ng kadiliman, sinasamba ng unang mga tao ng baryo. Isang nilalang na pilit nilang ibinaon, itinago, ngunit hindi kailanman namatay. At ngayon, nararamdaman nito ang dugo ni Lucas. Nararamdaman nitong may isang bagong halimaw na nabuhay. At oras na upang ito ay magising. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Narinig ni Lucas ang mga aso sa buong baryo na biglang tumahol. May paparating. May gumagalaw sa kagubatan. May isang bagay na papunta sa kanya. Tumayo siya, mabilis na sumilip sa bintana. Ang daan papunta sa kagubatan ay balot ng fog. Parang isang peder ng anino ang nagkukubli sa kung anong nasa loob nito. At mula sa gitna ng usok, isang figura ang lumitaw. Si Lucas ay napaatras. Sa kanyang harapan, may isang matangkad na lalaki na naglalakad mula sa kadiliman. Nakasuot ito ng lumang barong, may punit-punit na tela na natatakpan ng putik at dugo. Ang kanyang mukha ay matanda, ngunit hindi mukhang tao. Ang kanyang mga mata ay hindi puti, pula ito, at punong-puno ng galit. Huminto ito sa harapan ng bahay. At sa isang tinig na basag, malalim, at parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay, nagsalita ito. Lucas Santiago, ang dugo mo ay tinatawag ako. Mabilis na tinutok ni Lucas ang kutsilyong kinuha niya mula sa bahay. Alam niyang wala siyang oras magtanong. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. Ngunit ang ngiti nito ay hindi natural, parang pilit na ginagaya ang isang taong buhay. Ako ang una, at ako rin ang huli. Ako ang tunay na may-ari ng sumpang ito. At ako ang hahatol sa iyo kung karapat-dapat kang ang mabuhay. Sa isang iglap, nawala ito sa kinatatayuan nito. At sa sumunod na segundo, narinig na lang ni Lucas ang isang boses mula sa likuran niya.
Simulan na natin ang pagsubok. Mabilis na umiwas si Lucas, ngunit huli na. Isang matalim na kuko ang lumapit sa kanyang lig. Muntik na niyang hindi naiwasan ang atake, pero nagawa niyang umatras sa tamang oras. Nang lumingon siya, nakita niyang ang matandang lalaki ay nagbago na ng anyo. Mas humaba ang kanyang mga daliri, mukhang matutulis na itak. Ang kanyang balat ay unti-unting nagbitak, parang nababalutan ng bato. At sa kanyang likuran, may gumagalaw na itim na anino, parang may buhay. Labanan mo ako, Lucas. O tapusin na natin ito ngayon. Ramdam ni Lucas ang sakit sa kanyang katawan. Alam niyang hindi ito ordinaryong laban. Hindi ito isang halimaw na tulad ng iba. Ito ay isang Diyos ng kadiliman na matagal nang natutulog. At ngayon, ito ay gumising upang patunayan kung si Lucas nga ang karapat-dapat sa kanyang dugo. Tumayo siya ng mas matatag. Hinawakan ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya pa rin ang kanyang sariling kapangyarihan. Kung ito ang kanyang pagsubok, hindi siya susuko. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya tatakbo. Kung gusto mong malaman kung sino ako, kung gusto mong malaman kung anong kaya kong gawin, subukan mo ako. At sa isang iglap, sumugod si Lucas sa kanyang kalaban. Mula sa dilim, isang halimaw ang nagising. At ngayon, nasa harapan na mismo ni Lucas ang kanyang pinakamatinding kalaban. Subukan mo ako. Hindi na naghintay si Lucas, mabilis siyang sumugod. Sa isang iglap, ginamit niya ang bilis ng kanyang katawan, bumalot ang anino sa kanyang mga paa. Dumaan siya sa likuran ng kalaban, mabilis at matalas ang kanyang galaw. Hinugot niya ang kutsilyong dala niya at mabilis na tinaga ang nilalang. Ngunit bago ito tumama, isang matinding puwersa ang bumagsak sa kanya. Napaurong siya. Pakiramdam niya ay parang tinamaan siya ng isang bagay na hindi niya nakikita. Nang tumingin siya sa kanyang kalaban, nakangiti lang ito. At sa kanyang harapan, nakita niyang may lumulutang na itim na usok, parang isang nakatagong kamay na hindi niya nakita kanina. Masyado kang mabagal, Lucas. Nararamdaman ni Lucas ang bigat ng enerhiya sa paligid. Hindi ito tulad ng mga halimaw na nakaharap niya dati. Ito ay isang nilalang na hindi basta umatak. Mayroon itong kapangyarihang naglalaro sa mismong espasyo ng mundo. Parang hindi ito gumagalaw, pero lahat ng kilos nito ay kontrolado. Hindi sapat ang bilis ko, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para talunin ito. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Sigaw niya. Ang nilalang ay lumakad ng dahan-dahan, tila walang inintinding oras. Ikaw ang huling bahagi ng sumpa, Lucas. Ang dugo mo ang susi sa pagbabalik ng kadilimang matagal ng itinago. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Mula sa lupa, lumitaw ang iba't ibang anino, mga hugis na parang mga kaluluwa ng mga namatay sa baryo. Hindi, napalunok si Lucas. Ngayon niya lang nakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Kaya nitong gisingin ang mga patay. Kaya nitong kontrolin ang mismong paligid. At kaya nitong manipulahin ang takot ng kahit sinong humarap dito. Ang buong baryo ng San Marcelo ay tila bumabalik sa panahon ng kadiliman. Naramdaman ni Lucas ang palalamig ng kanyang katawan. Parang unti-unting hinihigop ang kanyang sariling enerhiya. Kung hindi ako lalaban, matatapos na ako dito. Huminga siya ng malalim. Dama niya ang dugo sa kanyang katawan. Hindi siya tao, hindi rin siya ganap na halimaw. Kung may paraan para salungatin ang kapangyarihan ng nilalang na ito, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang dugo. Muli niyang itinayo ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang sariling dibdib, pilit na pinalalakas ang enerhiyang nasa loob niya. Sa isang iglap, may lumabas na liwanag mula sa kanyang palad. Hindi ito tulad ng dati niyang kapangyarihan. Hindi ito basta anino, may halo itong kakaibang enerhiya. Isang puwersang hindi pa niya nagagamit noon. Ano to? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang makita ito ng halimaw, napaatras ito sa unang pagkakataon. Hindi, sigaw nito. Hindi mo pwede gamitin yan. Natahimik si Lucas. Doon niya naunawaan. May kinatatakutan ang halimaw. At ang bagay na yon ay nasa kanya. Sa unang pagkakataon, si Lucas ang may kontrol. Hawak niya ang kakaibang liwanag sa kanyang palad. Hindi niya alam kung paano ito nagawa, pero alam niyang ito ang kanyang sandata. Kapag natamaan siya ng halimaw, baka hindi siya makaligtas. Kapag hindi niya ginamit ang natuklasan niyang kapangyarihan, baka hindi na siya muling makalaban. Ngunit kung susugal siya ngayon, may pag-asang matapos na ang sumpang bumabalot sa kanya. Huminga siya ng malalim. At sa huling sandali, sumugod siya sa halimaw. Ito na ang katapusan mo. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang puwersa, ang kadiliman laban sa bago niyang liwanag. Isang matinding puwersa ang bumangga sa pagitan nina Lucas at ng halimaw. Ang kanyang katawan ay napuno ng liwanag,
isang enerhiyang hindi niya alam kung saan nanggaling. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya kinakain ng dilim. Sa halip, siya ang lumalaban dito. Hindi mo pwede gamitin yan, sigaw ng halimaw. At doon napagtanto ni Lucas. May itinatago ang kanyang dugo. May isang kapangyarihan na hindi dapat gumising, pero narito na ito. Mabilis na umatras ang halimaw, hindi ito makalapit kay Lucas. Para bang may isang hindi nakikitang pader ang pumipigil dito. Ang nilalang na kayang kontrolin ang dilim ay natatakot sa liwanag. Ang halimaw na bumuhay ng patay ay hindi kayang hawakan si Lucas. Ang Diyos ng kadiliman ay hindi na ang pinakamalakas sa laban na ito. Lucas, huwag mong itigil. Kaya mo siyang talunin. Narinig niya ang mahihinang sigaw ni Tia Felipa mula sa malayo. Pero may isa pang boses sa loob ng kanyang isipan. Isang bulong. Lucas, ang kapangyarihang ginagamit mo ay hindi para sa iyo. Nagulat siya. Ano? Biglang lumabo ang kanyang paningin. Sa loob ng kanyang isip, may bumukas na alaala. Isang seremonya, isang matandang albularyo, at isang sanggol na hawak sa ilalim ng buwan. Ang batang ito ay may dugong ipinagbabawal. Ang dugong may kakayahang magbalanse ng kadiliman at liwanag. Ako. Nanginginig si Lucas. Ibig sabihin, hindi lang siya basta tagapagmana ng dilim. Siya rin ang may hawak ng kapangyarihang kayang tapusin ito. At ngayon, ang halimaw sa kanyang harapan ay alam na ang totoo. Hindi ikaw ang dapat humawak niyan, Lucas. Hindi mo naiintindihan kung anong ginagawa mo. Ngunit sa halip na makinig, lalo lang lumakas ang enerhiya ni Lucas. Nararamdaman niya ang apoy sa kanyang dugo. At ngayon, hindi na siya matatakot. Papatayin na lang ba niya ang halimaw at tapusin ang sumpa? O gagamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan upang tuluyang sirain ang ugat ng dilim? Tumingin siya sa paligid. Ang buong San Marcelo ay tila natigil sa oras. Ang mga kaluluwa ng nakaraan ay nanonood sa kanya. Piliin mo, Lucas. Papatayin mo ba ang halimaw? O lilinisin mo ang dugong matagal ng isinumpa? Huminga siya ng malalim. Ngayon, wala nang ibang makakapagdesisyon kundi siya. At sa isang iglap, inilabas niya ang huling enerhiya mula sa kanyang katawan. Isang kapangyarihang magpapasya sa kapalaran ng San Marcelo. Lahat ay tahimik. Si Lucas ay nakatayo sa gitna ng kadiliman. Hawak ang kapangyarihang hindi niya kailanman inakala na nasa kanya. Sa harapan niya, nanghihina ang Diyos ng kadiliman, ang nilalang na matagal nang naghihintay ng kanyang pagbabalik. At ngayon, siya ang magpapasya sa pagtatapos ng sumpang ito. Piliin mo, Lucas. Tapusin mo ako o burahin ang sumpa sa dugo mo. Naramdaman ni Lucas ang bigat ng desisyon. Ang buong San Marcelo ay hindi lang basta isang baryo, ito ang naging kulungan ng dilim sa loob ng napakaraming tao. Kung papatayin niya ang halimaw, mawawala ito, pero mananatili ang sumpa sa kanyang dugo. Kung pipiliin niyang sirain ang sumpa, hindi lang niya lilinisin ang San Marcelo, lilinisin niya rin ang sarili niyang pagkatao. Ngunit ano ang magiging kapalit? Nararamdaman niyang lumalakas ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay nag-alab sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa paligid, nakamasid ang mga kaluluwa ng nakaraan. Mga ninuno ng kanyang angkan. Mga taong nasakripisyo para mapanatili ang lihim ng sumpa. At mga nilalang ng gabi na naniniwalang siya ang susunod nilang tagapagligtas o tagapamuno. Lucas. Oras na. Huminga ng malalim si Lucas. Nararamdaman niya ang pinakamalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Alam niyang ito na ang wakas ng lahat. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang halimaw sa harapan niya. Ang sumpang ito ay hindi na dapat manatili. Hindi na dapat magpatuloy ang kadilimang bumalot sa San Marcelo. At hindi na ako magiging alipin ng dugo ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, at mula rito sumabog ang pinakamalakas na liwanag. Sumigaw ang halimaw, bumalot ito sa sarili nitong anino. Ang buong lupa ay yumanig, parang lumilindol sa buong baryo. At ang bawat aninong bumabalot sa San Marcelo ay dahan-dahang natunaw. Hindi mo pwede itanggi ang dugo mo. Ngunit wala nang nagawa ang nilalang. Sa isang iglap, isang matinding pagsabog ng liwanag at kadiliman ang sumabog sa buong kagubatan. Muli siyang nagising. Ang buong baryo ay balot ng liwanag ng umaga. Ang fog na bumabalot sa San Marcelo ay wala na. Ang pakiramdam ng bigat sa hangin ay naglaho. Tapos na. Si Tia Felipa ay nasa tabi niya, nakangiti ngunit mahina. Lucas, nagawa mo. Tapos na ang sumpa. Ngunit sa loob ni Lucas, may isang bagay siyang nararamdaman. Nawala na ang halimaw. Nabura ang sumpa sa kanyang dugo. Ngunit siya pa rin ba ang dating Lucas? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi na ito puno ng itim na ugat, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba.
Kung wala na ang sumpa, bakit parang hindi pa rin ako buo? Nang lumingon siya sa malayo, may isang kakaibang bagay siyang napansin. Sa dulo ng kagubatan, may isang anino na nakatayo. Hindi ito ang halimaw na nilabanan niya. Hindi ito isang multo o kaluluwa. Isa itong figura ng isang lalaki, nakatingin sa kanya mula sa malayo. At bago pa siya makalapit dito, bigla itong naglaho. Si Lucas ay bumalik sa San Marcelo bilang ang taong tumapos sa sumpa. Ngunit kahit natapos na ang kanyang laban, alam niyang hindi ito ang huli. May iba pang lihim ang baryo. May ibang nilalang na hindi pa niya nakikilala. At may isang bagay sa loob niya na hindi pa rin niya lubusang naunawaan. At sa kanyang isip, isang huling bulong ang kanyang narinig. Hindi pa tayo tapos, Lucas. Matapos ang laban ni Lucas, nawala ang halimaw, nawala ang sumpa, at bumalik sa normal ang lahat, o iyon ang kanilang inakala. Wala nang aninong nagtatago sa dilim. Wala nang bulong sa gabi. Ngunit isang bagay ang naiwan, isang bagay na hindi pwedeng burahin. Ang dugo ni Lucas. Lumipas ang ilang buwan. Nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay ni Lucas. Ngunit sa bawat gabi, pakiramdam niya ay may isang bagay na hindi tama. Nananaginip siya ng madidilim na lugar. Nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang balat, kahit mainit ang paligid. At sa bawat refleksyon niya sa salamin, may isang aninong lumilitaw sa likuran niya. Akala mo ba tapos na? May naiwan sa loob mo, Lucas. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may narinig siyang isang iyak. Mula ito sa loob ng isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Ang bahay ay iniwan na noon pang matagal. Walang nakatira roon dapat. Ngunit may isang batang umiyak mula sa loob. Dahan-dahang lumapit si Lucas. Sino yan? Walang sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya sa loob at doon niya nakita ang isang batang nakatalikod, umiyak. Tulungan mo ako. Lumamig ang paligid. Nang dahan-dahan niyang lapitan ito, unti-unting lumingon ang bata. At nang makita niya ang mukha nito, wala itong mata, wala itong bibig. At mula sa loob ng ulo nito, isang boses ang lumabas. Ikaw ang susunod na tagapagmana. Napaatras si Lucas. Hindi niya alam kung anong nakita niya, pero hindi ito isang ordinaryong multo. Biglang nagsara ang pinto ng bahay. Narinig niya ang malalakas na bulong mula sa dingding. At sa kanyang harapan, sa loob ng lumang bahay, may lumitaw na isang marka sa sahig. Isang bilog na may kakaibang simbolo. Parang isang sinaunang ritual na matagal nang nawala. At sa gitna nito, ang kanyang pangalan. Lucas Santiago. Biglang bumukas ang pinto. Nakita niya si Tia Felipa, humahangos at may takot sa mga mata. Lucas, lumayo ka riyan. Ngunit bago pa siya makalabas, isang itim na kamay ang lumitaw mula sa sahig. At sa huling segundo, bago siya lamunin ng anino, isang pabulong na tinig ang nagbigay ng babala. Ikaw ay hindi pinalaya, ikaw ay inihanda. At sa isang iglap, nawala si Lucas. Isang iglap lang. Isang saglit lang siyang nakatingin sa marka sa sahig. At ngayon, wala na siya sa San Marcelo. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Tia Felipa at ang bulong ng halimaw. Ikaw ay hindi pinalaya, ikaw ay inihanda. Ngunit saan siya dinala? Unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Itim ang lahat. Walang hangin, walang tunog, parang hindi ito isang totoong lugar. At sa paligid niya, may nararamdaman siyang presensya. Isang malamig, hindi nakikitang enerhiya, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Nasaan ako? Sigaw niya. At mula sa kawalan, isang tinig ang sumagot. Ikaw ay nasa pagitan. Napalingon si Lucas sa pinanggalingan ng tinig. Sa harapan niya, may isang figura, hindi malinaw, parang usok na nagkakabuo. May anyo itong tao, ngunit hindi ito humihinga. Ang mukha nito ay anino, walang mata, walang bibig, ngunit nagsasalita. At sa kanyang dibdib, may nakaukit na simbolo, ang parehong marka sa sahig ng lumang bahay. Matagal ka na naming hinihintay, Lucas Santiago. Sino ka? Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Ako ang bantay ng dugo. Anong ibig sabihin yan? Ngumiti ang figura, isang ngiting malamig at walang emosyon. Ikaw ang huling tagapagmana ng itim na pamana. At ngayon, oras na para malaman mo ang tunay mong papel. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Nagsimulang lumitaw ang mga aninong gumagalaw sa sahig at dingding. Mula sa malayo, may isang imahe siyang nakita, isang lumang kaharian, puno ng dugo at sigaw ng mga namatay. Mga mandirigmang may pulang mata, lumalaban sa ilalim ng itim na buwan. Isang hari na nakatayo sa gitna ng digmaan, ang katawan ay hindi na tao. At isang sanggol na isinilang mula sa dugong hinaluan ng liwanag at kadiliman. At noon niya naintindihan,
hindi pa tapos ang kanyang kwento. Lucas Santiago, ikaw ang huling itinakda upang bumalik sa trono. Napasinghap si Lucas. Hindi ako isa sa inyo. Ngunit hindi siya pinakinggan ng nilalang. Hindi mo na ito matatakasan. Sa isang iglap, gumalaw ang anino mula sa sahig at binalot ang kanyang katawan. At sa isang iglap, bumalik ang lahat sa kadiliman. Si Lucas ay wala na sa San Marcelo. Dinala siya ng kadiliman sa isang lugar na hindi niya alam kung totoo o isang bangungot na hindi na niya kayang takasan. Sa kanyang harapan, isang kaharian ng anino ang bumalot sa buong paligid. Itim ang langit, walang araw, walang bituin. Sa malayo, may mga gusaling gawa sa itim na bato, nakapalamuti ang lumang simbolo ng kadiliman. At sa gitna ng lugar, isang trono ang nakatayo, hindi gawa sa kahoy o bakal, kundi sa mga aninong gumagalaw. Isang tinig ang muling lumitaw mula sa hangin. Lucas Santiago, bumalik ka na sa iyong kaharian. Napalunok si Lucas. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya. Ngunit hindi ito pinakinggan ng mga anino. Sa halip, nagsimula silang lumapit sa kanya. Dahan-dahan, parang mga patay na bumangon mula sa lupa. Walang mukha, walang emosyon, tanging isang layunin lamang. Gusto nilang ibalik si Lucas sa trono. Ang itim na trono ay hindi maaring walang hari. At ikaw ang itinakda. Biglang naramdaman ni Lucas ang init sa kanyang katawan. Muli niyang tiningnan ang kanyang mga kamay, walang sugat na bago. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat, may gumagalaw. Ang kanyang dugo ay hindi tulad ng dati. Parang may isang kapangyarihang nagising sa loob niya. At ngayon, ang mismong lugar na ito ang gustong ipaalala sa kanya kung sino siya talaga. Hindi ako magiging hari ng dilim. Biglang bumukas ang lupa sa kanyang harapan. Mula rito, isang matangkad at nakakakilabot na nilalang ang lumitaw. May suot itong lumang baluti, basag at punong-puno ng peklat. Ang katawan nito ay halos buo ngunit ang mukha, itim na usok lamang. At sa kanyang dibdib, may isang simbolo, ang parehong simbolo na lumitaw kay Lucas noon. Ang aking dugo ay nasa iyo, Lucas. At ngayon, oras na upang ipagpatuloy mo ang ating lahi. Si Lucas ay hindi makapagsalita. Kung tama ang kanyang iniisip, ang haring ito ay matagal ng patay. Ngunit kahit patay na, gusto nitong ipasa sa kanya ang itim na trono. At kung tatanggihan niya ito, ano ang mangyayari sa kanya? Muling lumapit ang haring patay. Tanggapin mo ang iyong pamana o tuluyan kang maglaho. Nanginginig ang katawan ni Lucas. May dalawang pagpipilian lamang siya. Tanggapin ang itim na trono at maging hari ng isang mundong hindi niya alam. O labanan ang mismong dugo na nananalaytay sa kanya at hindi niya alam kung anong magiging kapalit. At bago pa siya makasagot, isang aninong kamay ang biglang humawak sa kanyang lig. Lucas, wala ka ng ibang pupuntahan. Lucas, wala ka ng ibang pupuntahan. Ang malamig na kamay ng anino ay mahigpit na nakabalot sa kanyang lig. Hindi niya ito mahawakan, hindi niya ito maalis. Para siyang sinasakal ng hangin mismo. Sa kanyang harapan, ang nilalang na tinatawag nilang dating hari ay hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay gawa sa anino, at ang kanyang mata, isang nagliliyab na itim na hukay. Tanggapin mo ang iyong trono o maglaho sa kawalan. Si Lucas ay hindi makagalaw. Nararamdaman niyang ang enerhiya ng lugar na ito ay lumalakas. Kung tatanggapin niya ang trono, hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit. Kung lalaban siya, hindi niya alam kung may paraan pa para makalabas siya rito. At kung maghintay siya, baka lamunin siya mismo ng mundo ng mga anino. Muli siyang tiningnan ng nilalang. Matagal ka naming hinintay, Lucas. Walang sinuman ang maaring tumanggi sa itim na trono. Muli niyang naramdaman ang init sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo, hindi na ito tulad ng dati. May isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Parang may bumabangong kapangyarihan na hindi niya ginising. At mas lumalapit siya sa nilalang, mas lumalakas ito. Hindi, sigaw niya. Pinilit niyang gumalaw, pilit niyang inilabas ang enerhiyang nasa katawan niya. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, tumama ang enerhiya niya sa nilalang. Napaatras ang anino, tila hindi makapaniwala. Ito ang unang bises na may tumanggi sa kanila. Ito ang unang bises na may isang itim na tagapagmana na hindi yumuko. At ito ang unang bises na ang mismong dugo ni Lucas ay lumaban sa kanila. Imposible, sigaw ng hari. Hindi mo maaaring labanan ang sarili mong dugo. Ngunit naramdaman ni Lucas ang sagot sa kanyang katawan. Ako ang magpapasya kung sino ako. At muli siyang sumugod, dala ang bagong kapangyarihang hindi na siya takot gamitin. Hindi na lumayo ang hari. Sa halip, tumaas ang mga anino sa paligid, parang buhay na mga halimaw na bumabalot sa mundo. Mula sa lupa,
lumitaw ang libo-libong kamay na gawa sa kadiliman. Ang langit ay lalong dumilim, at ang buong kaharian ng itim na trono ay nagsimulang lumindol. Alam nilang isang bagay ang nagbago, hindi ito isang ordinaryong pagtutol. Si Lucas ay hindi lang basta tumanggi sa kanyang kapalaran. Siya ang unang tumanggi sa kasaysayan ng itim na hari. Kung hindi mo tatanggapin ang trono, Lucas, mawawala ka na lang tulad ng iba. Ngumiti si Lucas. Hindi mo ako kayang burahin. At sa isang iglap, itinulak niya ang lahat ng enerhiyang nasa kanyang katawan. Ang liwanag sa kanyang palad ay naging isang matalim na sibat. Sa bawat hakbang niya, natutunaw ang mga aninong pilit siyang kinakaladkad. At sa huling segundo, itinapon niya ang kanyang sandata sa itim na trono mismo. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang mismong mundo ng kadiliman. Nabiyak ang lupa. Gumulong ang mga anino sa ere, bumabalik sa kanilang mga anino. At ang trono, ang sentro ng sumpa, ay nagsimulang magkalamat. Hindi ito pwedeng mangyari, sigaw ng hari. Ngunit wala na siyang magawa. Si Lucas ay hindi isang alipin ng kadiliman. Siya ang unang taong nilabanan ito. At bago bumagsak ang mundo sa kanya, isang huling bulong ang kanyang narinig. Lucas, ikaw ang una, ngunit hindi ikaw ang huli. At sa isang iglap, bumalik siya sa San Marcelo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ng Tia Felipa. Nasa lupa siya, pawis na pawis, at nanginginig ang kanyang katawan. Lucas, ano ang nangyari sa'yo? Tumingin siya sa paligid, nasa baryo na siya. Ngunit bago siya makasagot, isang bagay ang napansin niya sa kanyang braso. Isang bagong marka, isang sugat na hugis ng isang lumang simbolo. Isa itong itim na bilog na may nakaukit na mata sa gitna. At kahit bumalik na siya, ramdam niya pa rin ang koneksyon niya sa mundong iniwan niya. At noon niya naunawaan. Binalik nila ako, pero hindi pa tapos ang lahat. Si Lucas ay bumalik sa San Marcelo, pero alam niyang hindi ito isang tagumpay. Sa kanyang braso, isang itim na marka ang lumitaw, isang selyo ng isang puwersang hindi pa tuluyang naglaho. Mukhang isang mata, nakapikit pa. May mayitim na ugat na parang unti-unting gumagapang sa kanyang balat. At sa bawat pintig ng kanyang puso, parang may isang nilalang na bumubulong sa kanyang isipan. Ikaw pa rin ang susunod, Lucas. Napansin niyang nakatayo si Tia Felipa sa harapan niya, puno ng takot ang kanyang mukha. Lucas, anong ginawa nila sa'yo? Hindi agad siya nakasagot. Naramdaman niyang mainit ang kanyang balat, tila hindi na siya isang ordinaryong tao. Ano ang ibinalik nila sa kanya? Mabilis niyang pinunasan ang pawis sa kanyang noo, pero hindi pawis ang naramdaman niya, kundi dugo. Nagdurugo ang kanyang ilong. Mabigat ang kanyang dibdib, parang may pumipigil sa kanyang paghinga. At sa loob ng kanyang ulo, naririnig niya ang isang boses na hindi niya alam kung sino. Hindi mo matatakasan ang dugo mo, Lucas. Hindi mo matatakasan ang marka. Nanginginig ang kanyang katawan. Ano ang nangyayari sa akin? Muling lumapit si Tia Felipa, ngunit hindi siya makagalaw. Para bang may isang bagay sa loob niya ang nagpipigil sa kanya. Lucas, makinig ka sa akin. Ano ang nakita mo sa kabilang mundo? Napalunok siya. Alam niyang hindi niya ito kayang ipaliwanag ng buo, pero isa lang ang sigurado niya. May isang hari sa kabilang mundo, at gusto nilang si Lucas ang pumalit sa kanya. At kahit tinanggihan niya ito, may isang bagay ang naiwan sa kanya, isang kapangyarihang hindi pa niya lubusang naunawaan. Biglang sumakit ang kanyang kamay. Napatingin siya sa kanyang palad, may lumabas na itim na usok mula rito. Ito ang parehong aninong ginamit ng mga nilalang sa kabilang mundo. Ngunit ngayon, siya na mismo ang lumilikha nito. At sa kanyang palad, ang itim na mata ay bahagyang bumukas, isang senyals na unti-unting nagigising ang isang bagong puwersa sa loob niya. Lucas, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Tia Felipa. Ngunit hindi niya alam ang sagot. Siya pa rin ba si Lucas Santiago? O unti-unti na ba siyang nagiging isang bagay na hindi niya gusto? Sa gitna ng pagkalito, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya sa paligid. May isang bagay na paparating. Hindi ito halimaw. Hindi rin ito isang ordinaryong tao. Isang nilalang na tila may parehong dugo na nananalaytay sa kanya. At sa di kalayuan, may lumitaw na figura mula sa kakahuyan. Lucas Santiago, hindi ka nag-iisa. Napalunok si Lucas. Sino itong nilalang na nasa harapan niya? Matangkad, nakasuot ng itim na balabal. Ang balat ay maputla, pero ang mga mata, itim na may pulang guhit. At sa kanyang braso, may parehong marka na nasa katawan ni Lucas. Sino ka? Bulong ni Lucas. Ngumiti ang estranghero. Isa rin akong katulad mo. At dumating ako para ipakita sa iyo ang tunay mong kapalaran. Biglang sumakit ang ulo ni Lucas. Parang bumukas ang isang bahagi ng kanyang alaala na hindi niya pa nakikita noon.
Ang itim na trono ay hindi lang basta isang kaharian. Ito ay isang selyo, isang puwersang matagal nang nakakulong sa kabilang mundo. At siya, si Lucas Santiago, ang huling susi upang tuluyang mabuksan ang pinto ng kadiliman. Napaatras siya. Hindi ako isa sa inyo. Ngunit ngumiti lamang ang estranghero. Iyan din ang sinabi ko noon. Hanggang sa malaman ko na wala akong ibang pagpipilian. Muling lumakas ang hangin. Alam ni Lucas, hindi lang ito isang simpleng sagupaan. May isang bagay sa loob niya na pilit gustong lumabas. Isang kapangyarihan na hindi niya naintindihan, pero alam niyang malapit ng magising. At ang lalaking ito, may sagot sa kanyang mga tanong. Ano ba talaga ang gusto ninyo sa akin? Ngumiti ang estranghero. Gusto lang naming buksan ang pinto, Lucas. At ikaw lang ang may hawak ng susi. Sa isang iglap, sumugod ito kay Lucas, mas mabilis kaysa sa kahit anong nilalang na nakalaban niya noon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lucas ang isang halimaw na mas malakas pa kaysa sa kanya. Ikaw lang ang may hawak ng susi, Lucas. Bago pa siya makagalaw, sumugod ang estranghero, mas mabilis kaysa sa kahit sinong nilalang na nakaharap niya noon. Ang hangin ay biglang lumamig, parang sumikip ang paligid. Ang lupa sa ilalim niya ay nagdilim, parang hinihigop ng isang puwersang hindi niya pa naunawaan. At sa isang iglap, isang matalim na kamay ang lumapit sa kanyang lig. Simulan na natin ang pagbukas ng pinto. Mabilis na lumundag si Lucas paatras, halos muntik nang mahuli ng estranghero. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang katawan ay hindi normal, parang may bumabalot na aninong kumikilos nang hindi niya inutusan. At sa bawat hakbang nito, nararamdaman ni Lucas ang presyon ng kapangyarihan nito sa paligid. Ano ka? Sigaw ni Lucas. Ngumiti ang estranghero, isang ngiting puno ng pagmamataas. Isa akong tulad mo. Nagtaka si Lucas. Tulad ko. Huminto ang estranghero, ngunit ang enerhiyang bumabalot sa kanya ay nananatiling buhay. Bakas sa kanyang mukha ang katotohanang hindi niya pa alam. Hindi siya ordinaryong halimaw. Isa siyang tagapagmana ng sinaunang sumpa, isang lahing itinakda bago pa siya ipanganak. Bago ka pa'y sinilang, matagal nang may lahi ng itim na dugo. Mga nilalang na itinapon sa dilim, ngunit hindi kailanman nawala. At ngayon, oras na para ibalik ang kanilang kapangyarihan. Si Lucas ay napaatras. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ang estranghero. Ang pintuang iyon, matagal nang nakasara. At ikaw ang magpapabukas nito. Biglang lumakas ang enerhiya sa paligid. Ang marka sa braso ni Lucas ay biglang nag-init, parang tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sa lupa, isang bilog na may kakaibang simbolo ang lumitaw. Ang itim na usok ay unti-unting bumabalot sa paligid nito. At mula sa kawalan, isang boses ang bumubulong sa isip ni Lucas. Lucas, oras na. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niya kung ano ito. Ito ang pintuang pinag-uusapan nila. Isang portal na matagal nang nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo. At kung mabubuksan ito, maaring may mga nilalang na lalabas mula rito na hindi kayang pigilan ni Numan. Hindi ko ito papayagan, sigaw ni Lucas. Mabilis siyang umatras, sinubukan niyang pigilan ang paggalaw ng kanyang marka. Ngunit huli na, ang katawan niya mismo ang gumagalaw ng kusa. Parang may humihila sa kanyang kaluluwa. Parang may isang puwersang gumagamit sa kanya bilang susi. At ang estrangherong nasa harapan niya, nakangiti lamang, tila hinihintay ang mangyayari. Labanan mo man ito, Lucas, pero hindi mo na mababago ang iyong tadhana. Naririnig niya ang tinig ni Tia Felipa sa malayo. Lucas, huwag mong hayaang kontrolin kanila. Labanan mo yan, anak. Hindi mo kailangang sundin ang gusto nila. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumibigay. Parang may isang hindi nakikitang kamay na pilit humihila sa kanyang kaluluwa. Ano ang dapat niyang gawin? Kung bubuksan niya ang pinto, sino ang lalabas? Kung isasara niya ito, paano niya pipigilan ang puwersang bumabalot sa kanya? At sa isang iglap, kailangan niyang magdesisyon. Buksan ang pinto at hayaan ang kapalaran na maglaro. Labanan ang sarili niyang dugo at sirain ang selyo. Nanginginig si Lucas. Alam niyang alinman sa dalawang ito, may mabibigat na kapalit. At bago siya makapagdesisyon, narinig niya ang huling bulong mula sa estranghero. Huwag kang magpakatanga, Lucas. Hindi mo na ito matatakasan. Itutuloy,